Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Heto, nako, alam niyo ba nangyari dito? Kaya Atty. Topacio, grabing takot at takot na takot mga kaibigan. At bakit naman niyo ito tinatakot? Huwag niyong takutin. Laman no ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po akong panoorin. Sinasabi na nitong si Secretary Remulla na terorista daw si Congressman Teves. So, saan pa hahantong yan? Alam niyo po, nakakatakot dito. Hindi tamang itong nangyari kay Congressman Teves. Ano po ang magiging susunod na hakbang ninyo, sir, considering maraming mga issue po na kinakaharap ngayon? Mayroon pang pagsasampa ng kaso, nandun na yung nabansagan na terorista si Congressman Teves, at ito ang recent update sa Kamara. Pagsasabay-sabay niyo po ba ang pag-apila dito? Ay, opo, kung anong kinakailangan sapagkat alam naman na po natin yan. We were already prepared because we saw it coming. Abril pa lamang. Wala pa hindi pa nga natatapos yung preliminary investigation sa Degabo killing. Abril, sinasabi na nitong si Secretary Remulla na terorista daw si Congressman Teves. So, saan pa hahantong yan? Alam niyo po, nakakatakot dito. Hindi tamang itong nangyari kay Congressman Teves. Sapagkat, alam niyo, ang nakakatakot po rito, pinakikita po nitong pamahalaan na kapag ikaw ay tinarget, ay wala kang magagawa. At talagang buong makinarya ng gobyerno ay itatapat laban sa iyo. So, yun po ang dapat maging cause of concern. At walang rules. Wala yung rules nila sa Committee on Ethics, walang right to due process, walang presumption of innocence. Bali, wala po yan para sa kanila. Isasantabi po nila yan kapag kayo ay pinroject nitong gobyernong ito. Yan. Lahat ng batas ay maganda, ngunit maaring gamitin lahat. Ang limitasyon lang po sa pag-abuso ng batas ay yung konsyensya, ay yung sense of decency, at saka yung restraint ng executive. Sapagkat ang executive po ang nagpapatupad ng batas. I still believe in the Anti-Terror Act na ito ay ginamit para sa isang bagay na hindi naman siya dinisenyo. Yun po nakakatakot. Ito lang, huli na lamang po, no? Kung yan pala, yung mga tinatawag na political killings, ipagpalagay na natin totoo, without conceding na may nangyari ng political killings na on the part of Congressman Teves, still, hindi po yung terorismo. Kung terorismo po yan, hindi po yung na-ambush na Vice Mayor doon sa Apari. Di ba ang sinasabi rin ng byuda ay natatakot sila. Napakaraming bodyguard ng mayor doon. Bakit hindi nila i-declare na terorista yon? Yun pong sa Mindanao na inambush na gobernador. Di ba nagkasit din ang laging yun? Bakit yung mga suspect doon ay hindi i-declare na terorista? Kung ganun po, i-declare mo lahat ng ordinary killings as terrorism, baka halos lahat na ng tao rito sa Pilipinas maging terrorista na po. Kung i-expand nila yung definition ng terrorism to include ordinary or common crimes, may problema po tayo dyan. Okay, alright. Nadali na naman po ni Atty. Topacio. Masaya ho ito. Masaya na naman itong ating pagtatalakay, mga kaibigan. At bago po tayo magpatuloy, maraming salamat, shout out
ipahintulot po ang paggamit ng inyong counting video clips, Isiminay. Isiminay, supportahan po natin, bisitahin na kanilang programa. Eto! Nandito na naman tayo. Ay, kung marunong ho sila makipagdebate, ay marunong din po tayo makipagdebate, ha? Talagang nadali na naman ho ni Atty. Topacio. Ang po mga salaysay niya, napakadami ho. Ang nabanggit diyan sa video na yan, kung susuruin po natin, may mga tao pa na dinawit, na nadamay, na kinukumpara po ang kaso dito kay Arnie Tibes doon sa ibang kaso po na nangyayari. Bibigyan po natin ng pagtatalakayan pag may oras ho tayo. At siyempre, ang bigyan po natin ng highlight dito, unahin natin itong sinasabi niya na takot. At talagang bakit naman niyo tinatakot ito? Diyos mio, mahabagin. Diyos ko po, Rode, masaya naman na naman itong ating pagtatalakay dahil usapang takot na naman po. 3 beses song nabanggit niya dyan na po yung takot na pananalita. Ibig sabihin ay talagang takot na takot ho ito, mga kaibigan. Hindi lang ho pinapakita sa social media na po ay siguro, kaya siguro ito ay hindi lumabas sa camera. Kasi interview by phone ng Isiminay yung nangyari ho. Siyempre siguro natatakot kaya ayaw magpakita sa camera. Baka tumakbo na naman ito sa sobrang takot. Masaya ito. Halina po kayo, mga kaibigan. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan at ginagawa, samahan niyo po ako dito sa po ating pagtatalakay. Masaya po ito. Usapang takot. Nako po. Siyempre, double celebration ho tayo, mga kaibigan, sapagkat tayo po ay ating pinaglalaban. Katulad nga po niyang pinatalsik na sa Kongreso, ito nga leader ng terorista, pinagsiselebrate po natin yan. Alam ko, kasama ko kayo sa pag-celebrate niyan dahil sa inyong mga public opinion. Diyan sa comment section, ay nandyan po ang simpatiya nyo sa akin dahil yung iba ho, napakadami ho ng public opinion diyan sa comment section na talagang hinahatid nila ang suporta dito sa ating maliit pa na YouTube channel. I really appreciate po, mga kaibigan. Sana po wag kayo magsawa. Nalilibang tayo dito sa usapan takot Madami natin tatalakayin sa pagbatao na. Pag tayo ay hindi na ubusan ng oras, ay tatalakayin natin itong mga iba niya pang sinasabi. But ito ang bigyan natin ng pinaka-highlight. Ito nga usapang takot. Talagang, ay kayo ho ba ay natatakot din? Baka may aswang itong nakikita. Kaya ho natatakot itong nasubrahan ng talino na si Atty. Topacio. Ganyan po lahat ang sobra. Kapag lahat to ay nasubrahan, ay nakakatakot po, mga kaibigan. Nakakatakot to. Tamo ito, pangitan-pangitan na. Pero ito po at napakaliwanag po diyan na ang nangyari. Ang nangyari po sa kanyang kliyente ay nagkaroon po siya ng takot, mga kaibigan, dahil hindi tama ang ginawa dito sa kanyang kliyente na si Arnie Tibes na isang terorista. Natatakot siya dahil hindi tama ang ginawa sa kanyang kliyente. Isa-isahin po natin, mga kaibigan. At dumako muna tayo dito sa takot bago doon sa maling ginawa sa kanyang kliyente na leader ng terorista na si Mr. Clem. Buto yung iniisa-isa natin Kasi baka mamaya makatakbo ito, mga kaibigan. Bakit ko sinasabi baka makatakbo? Alam niyo ho, ang tao na nasusobrahan ng takot ho, kahit bata ho. Kahit ako po, naranasan ko yan. Pag nung ako ay hindi naman masyadong bata pa,
ay naranasan ko po na nung ako ay natakot, ay bigla po akong tumakbo na hinahabol po ako ng aking mga kamag-anak na kasama. Ayoko pong magpapigil dahil ako po ay natatakot, mga kaibigan. Bakit ko po nasabi yan? Baka ganito po ang mangyari dito kay Atty. Topacio na nasobrahan ng talino. Sa sobrang takot niya po, ay baka ito po ay kung saan tumakbo. Tumakbo ng tumakbo hanggang may hangganan, ay hindi nyo na ito makikita kung saan pupunta. Kasi yan po talaga ang taong takot. Bigla na lang tumatakbo sa takot. Kaya wag nyo po ito takutin, mga kaibigan. Kapag diretso DOJ, pamahalaan, gobyerno ng Pilipinas, kapag diretso ang pananakot nyo dito sa abogado na si Atty. Topacio, ay baka hindi nyo na ho ito makita kasi baka ito'y magtago. Magtatago ito dahil siya po ay takot, mga kaibigan. Kahit saan po tayo mag-research, ang tao ho natatakot ay nagtatago, mga kaibigan. At yung iba ho ay makikita na lang natin na talagang tumatakbo ng mabilis, tumatakbo ho ng matulin. At talagang kahit habulin mo, hindi mo mapatigil dahil takot na takot po. Baka ganito ang mangyari ho dito kay Atty. Topacio. Ako po ay seryoso, mga kaibigan. Kasi siya po ang nagsabi. 3 beses niyang inulit yan. Yang nakakatakot ho nito. Nakakatakot. Ibig sabihin po nagpapahiwatig siya. Pinapatunayan na siya po ay talagang takot, mga kaibigan. O baka nagadahilan lang. Kasi kung tunay itong natatakot ho, ay baka ito'y nagtago na, mga kaibigan. Kung tunay itong natatakot ho, ay baka ito'y tumakbo na kung saan hindi mapigilan, katatakbo. Hindi alam kung saan pupunta. Pero nadyan pa naman ho, nagsasalita pa by phone. O malapit na, mga kaibigan, na magtago ito dahil sa takot. Diyos mayo mabagin. Diyos ko po rode. Kahit kayong mga netizen, ay wag nyo na pong takutin ito. Ako yung nakikiusap. Sapagkat ito ay hindi lang po ako nagsasabi. Kahit kayo po, pasyalan nyo ho ang buong media platform, ang mga vlogger. Tingnan nyo ho diyan sa comment section ay nandyan po na talagang pinupulutan itong si Atty. Topacio na gusto talaga na isama sa kulungan ni Arnie Tevez, mga kaibigan. Kahit ako nga po gustong gusto ko baka ito ay natatakot doon. Masaya itong ating pagtatalakay. Kaya netizen, wag nyo na pong takutin ito. Pag ito ay patuloy ang inyong pananakot diyan sa inyong public opinion, ako po, ay magtatago ho ito. Itong tao na ito. Magtatago ito o tatakbo ng mabilis dahil natakot. Ganyan ho ang natatakot. Parang bata, di ba? Pag natakot, bigla kang tatakbo ng mabilis. Ganyan ho. Kapag ikaw, ganito po ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Kung nire-respeto ho nito ang ating justice system, kung nire-respeto ho nito ang kung paano humawak siya ng kaso, kung nire-respeto nito ang ating pamahalaan, disin sana ang makikita natin dito sa harap ng social media. Diyan po sa public or diyan sa public opinion ay kagalang-galang po ang ika nga po'y mga public opinion diyan laban po dito kay Atty. Topacio. That's why kung mapapansin nyo po ang mga public opinion ng ating mga mahal na kababayan ay talagang dinudurog itong kanyang pagkatao dahil hindi lang po ako ang may sabi. Hindi po tama
ang kanyang pagtanggol dito sa kanyang kliyente. Hindi po tama kung paano humawak ng kaso. That's why napakadami pong kapwa ko mamamayan na dinudurog ang kanyang pagkatao sa pamamagitan po ng public opinion. Hindi lang po kaming taong bayan ang may sabi niyan, maging ang DOJ. Sinasabi niya po na hindi maganda, hindi tama ang kanyang pagtanggol sa kanyang kliyente. Maging ang abogado ng mga digamo na si Atty. Baligot ay hindi rin tama ang sinasabi niya sa pagtanggol sa kanyang kliyente. Kahit ngayon po mga kaibigan, tingnan niyo ho ang mga salaysay. Tingnan niyo ho at balikan natin ang kanyang mga salaysay diyan po sa video na yan. Lagi niya pong binabaliktad ang pangyayari na may kasalanan ang ating gobyerno, mga kaibigan. Disclaimer lang po. Karapatan po niya talaga na magtanggol ng isang kliyente. Karapatan niyo po yan. Ba't hindi lang po kami nagsasabi taong bayan, pamahalaan, DOJ at ibang abogado na ito po ay sumusubra at hindi po ginagamit ang sinumpaan nila bilang abogado kung saan lang po siya lulugar na dapat sundin po ang legal ethics na kanilang sinumpaan. Hindi po ako abogado. Yan po ay ayon sa aking pagsaliksik at pag-aaral na yan po ang pinapayo din sa akin ng mga abogado na batikan na sumusunod po sa kanilang doktrina na legal ethics na ika nga po'y dapat gampanan kapag nagtatanggol ka ng isang kliyente. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Nandiyan po ang ebidensya, hindi lang po iisa ang ebidensya. Napakadami po. Mula sa poll, pumutok po ang ikangay digamo case. Wala po itong ibang nasabi pag tuwing humaharap sa social media. Balik ta rin po ang pangyayari. Apakan ng justice system. Magalit sa ating pamahalaan. Never po nating nadinig dito, mga kaibigan, tandaan po natin. Ito lang po ang abogado na hindi ko narinig ang mga katagang. May ebidensya naman. Magbatay tayo sa ebidensya. Magkita na lang tayo sa korte. Hindi po niya man lang nabanggit yan sa harap ng kamera at sa social media, mga kaibigan. That's why, ang ginagawa po nito ay character assassination. Kung sino man tao ang dapat niyang tirahin para malihis ang isyo. Kaya tama ho ang sinasabi ni Atty. Baligot. Mahilig maglihis ng isyo, mga kaibigan. Kaya ngayon nasasabi niya po, nararamdaman niya ang takot, mga kaibigan. Maliwanag yan, 3 beses na sinanggit niya. Nakakatakot. Nakakatakot. Bakit ka natatakot? Kung wala kang ginagawang kasalanan sa pagtanggol, kung gumagawa ka ng tama sa pagtanggol ng iyong kliyente, wala ka dapat ikatakot. Bagus! Yan ay part mo ng isang trabaho, mga kaibigan. Subalit ang big question no dito, kung hindi mo ginagampanan ang tamang trabaho bilang tagapagtanggol ng iyong kliyente at sumusubra ka na at wala kang hangganan, nasusunod mo ang iyong sarili, ang hindi ang iyong sinumpaan bilang sinumpaan na ika nga po'y legal. Iba ang sinusunod mo. Kung anong magustuhan mo, susundin mo. Mga kaibigan. Yan po ang nakikita natin sa kanya. Parang lasing lang sa kalye, di ba? Parang taong kalye. Harap sa social media. Mag-iimbento ng mga salita. Mga kaibigan. Malaki po ang epekto nito sa ating taong bayan, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit ang gusto kong ipahiwatig dito. Baka tayo ay maging biktima nito.
kung patuloy itong hawak ho ng kaso, hindi lang dito sa mga tibes, ng ganyan po ang strategy, yung ganyan po ang taktika, na may kasamang taktika na character assassination, gagamitin ng social media. Nako po, kaawa-awa po ang ating kapwa may hirap. Dahil sa pamagitan po ng ganyan, ay nagkakaroon po ng conspiracy sa buwatan at ang kanyang kliyente. That's why maapektuhan po ang kaso kapag ika nga po'y pinagpatuloy ang ganyang gawain. Ay baka yung mga kliyente nito sa darating na panahon, kapag ganyan ang nakalaban mong abogado, kapag hindi mo nasuri ang tunay ang pagkatao nito, sa isang iglap, masisinda ka. Sa isang iglap, maniniwala ka sa kanya, sa paninindak. That's why nakakaawa nga ang makakalaban nito sa kaso kapag hindi mo sinuri ang tunay na pagkatao nito. That's why mga kaibigan, ngayon po kahit anong gawin niya, alam na po ng buong Pilipinas na ganyan po ang tunay na pagkatao na yan. Kaya hindi na po maniniwala dito, hindi na kayang sindakin ang taong bayan. Kahit sino pang ika nga po makalaban ito at hawakan ang kaso, kahit mahihirap, hindi na kayang sindakin dahil alam na po ang kanyang pagkatao. Disclaimer ulit, inuulit ko po, karapatan po niya ipagtanggol ang kliyente. Ang gusto pong ipunto dito ng taong bayan, kahit ang pamahalaan, kahit ang ilang abogado, ay ang kanya pong pagtanggol sa kanyang kliyente ay hindi po naangkop at sumusobraho doon dapat kung saan lang siya lulugar. Lumalampas po siya doon sa kanyang sinumpaan kung paano lang dapat ipagtanggol ang kanyang kliyente. Mga kaibigan, yan ang pinakapunto de vista na gustong ipahiwatig ng taong bayan at iba pang ika nga po'y nakakapansin sa kanya na hindi tama ang ginagawa. Bene mga kaibigan, napakadaya pa sana hindi natin na naman natapos, di ba? Talagang yan ang sarap kasi magbigay ng public opinion sa ruling ng video na mayroon po tayong pinagbabatayan sapagkat nandayan po yung tagumpay natin na ika nga po hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Karapatan po natin magbigay ng public opinion. Huwag po nating isa-isip, isa-puso na tayo ay hindi abogado. Na tayo po bilang hindi abogado ay walang karapatan mag-public opinion. Wala pong nasasaad sa batas at wala pong ika nga doktrina na ganyan. Walang kultura ang bansang Pilipinas na ganyan na kapag hindi ka abogado ay hindi ka karapatan. Wala kang karapatan na magbigay ng public opinion. Lahat po tayo may karapatan magbigay ng public opinion. But kailangan po lang natin suriin mabuti. Magsaliksik tayong mabuti, mga kaibigan. That's why, yan po ang ginagawa ko sa inyo para makapagatid po sa inyo ng hindi po ikangay fake news at makatutuhan ng public opinion. Okay, alright. Medyo mahaba na naman. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At abang po tayo. Ilang tulog na lang to bukas sa yanong araw, ha? Tingnan natin po. Ilang araw ang lilipas, ilang tulog. Panibagong ano na naman to? Panibagong dagok na naman ang mararanasan nitong leader ng terorista na si Mr. Clean. Inuulit ko po. Probable cause, malapit po na lumabas siya dito sa Digamo case. Warrant of arrest dito naman sa 2019 case na nakasampa na po sa korte. Malapit na po lumabas ang warrant of arrest niyan, mga kaibigan. Wag po tayong, alam kong init na init po kayo. Malapit na po. Ilang tulog na lang. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, pwede po kayo magbigay ng public opinion. Bye-bye. Maraming salamat po.